Humarap si Siho ng payapa ngunit matatag, samantalang si Jin-ho, ang kanyang nakatatandang kapatid, ay waring isang nagngangalit na bagyo. Ang kanyang anyo ay nanlilisik sa galit at buong tapang na handang-handa sa inaabangang sagupaan. Nagimbal ang mga kawal at bantay sa paligid. Isang laban sa pagitan ng magkapatid ang kanilang nasaksihan. Para bang nahulog na sa kabaliwan ng buong pamilya upang pahintulutan ang isang dyulong ganito kasukdulan. Ang tagapagbantay, sa kanyang kinatatayuan, ay nilamog sa tahimik ngunit matalim na kilos ni Siho. May kung anong hindi maipaliwanag na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Iniisip niya kung baka ang binata ay nasapian ng isang misteryosong puwersa na hindi maunawaan. Sa gitna ng lahat, ang patriarka ng angkan, si Yoon Hil-sang, ay nagbigay ng malinaw na utos. Simulan ang labanan. Patunugan ang tambol. Napahinto ang bantay na tagapangasiwa, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Muling nagtanong upang tiyakin kung tama nga ba ang kanyang narinig. Ngunit walang pag-aalinlangang bumalik sa kanya ang katahimikan ng matanda. Isang sagot na mas matimbang pa kaysa sa salita. Kahit may pangamba, isinakatuparan ng tagapagbantay ang utos. Sa bawat hampas ng tambol ay umaalingaw-ngaw ang hudyat ng isang kapalarang di na maaaring takasan. Sa kanyang puso, may lihim siyang panalangin. Nais niyang magtagumpay ang bunsong anak. Habang si Jin-ho ay naglalagablab sa galit, inihanda niya ang sarili para sa labanan. Binuhos niya ang kanyang hinanakit sa mabibigat na salitang itinutok sa kapatid. Hindi mo kailanman nalaman kung saan ka nararapat, aniya sa sarili. Isinilang kang pinaliliguan ng pagmamahal, binubuhusan ng atensyon. Kaya't lumaki kang akala mo'y ikaw ang hari ng daigdig. Samantala, si Siho ay nananatiling tahimik. Kalmado siyang humihinga habang hinuhubog ang kanyang sarili para sa labanan. Ang kanyang puso'y hindi natitinag. Sa bawat saglit, punong-puno ng kumpiyansa ang kanyang tindig. Sa paningin ni Jin-ho, ang kanyang kapatid ay isang nilikhang pinalayaw mula pagkabata. Aking hindi pinadanas ang bigat ng mundo. At ngayon, akala niya'y kaya niyang paikutan ang lahat sa isang sulyap. Panahon na upang turuan ka ng leksyon, bulong ni Jin-ho sa kanyang sarili. Isang leksyong tatatak sa iyong laman at alaala. At sa galit na hindi na niya mapigil, buong lakas siyang sumugod. Ngunit bago pa man ganap na tumama ang kanyang atake, isang alaala mula sa nakaraan ang biglang sumingit sa kanyang ganita. Isang kabataang eksena. Naroon siya sa gitna ng mga taong tinutokso siya. Sabi nila, hindi raw siya makatingin sa ibang tao dahil sa labis niyang paghanga sa kanyang bunsong kapatid. Sumunod ang isa pang tanawin. Ang unang pagkakataon na hinawakan niya ang munting kamay ng kanyang kapatid. At narinig niya ang tinig ng kanilang ama, kay lamang at kay bigat. Napakaliit niya. Anak, alagaan mo siya, bantayan mo siya palagi. Sa kanyang isipan, muling sumili ang imahe ng sanggol na si Siho. Nakatingin siya rito noon habang pinakikinggan ang habilin ng kanilang ama. Isang batang puno ng pangarap na maging mabuting kuya. Ngunit ngayon, sa puso ni Jin-ho ay namamahay ang pagtanggi. Bakit kailangang ako palagi? Bakit ako ang laging tagapagbantay? Galit siyang nagtapat sa kanyang sarili. Lagi na lang kami ng panganay ang inaasahan ng ama. Kami ang dapat maging huwarang kuya. Samantalang siya, si Siho, ay patuloy sa pagiging suwail, sa pagiging salungat sa mga inaasahan. At sa puntong iyon, tuluyan ng bumulwak ang kanyang pinipigil na damdamin. Pinaigting niya ang kanyang paglusog, taglay ang panibagong lakas na isinilang mula sa sakit at pagsisisi. Hindi ko na ito gagawin muli, bulong niya sa sarili. Ito na ang huling pagkakataon. Sa kabilang dako, si Siho ay nanatiling tahimik na kalmado,
tila isang lawan na walang bahid ng alon. Sa loob-loob niya, seryoso niyang pinag-iisipan kung anong antas ng lakas ang kinakailangan upang harapin ang galit na pag-atake ng kanyang kapatid. At sa mismong sandaling iyon, ginamit ni Siho ang isang makabagong teknik ng pakikipaglaban, ang hakbang ng Nyebeng Dragon. Sa isang iglap, gumalaw siya ng may pambihirang bilis at animoy hangin na dumudulas sa ibabaw ng yelo. Ang mga mata ng lahat ay napalaking bigla sa pagkamangha. Si Jinho ay labis na nabigla. Hindi na niya masundan ang bawat galaw ng nakababata niyang kapatid. Para siyang naligaw sa gitna ng isang ulap ng usok, nalilito at hindi malaman ang susunod na hakbang. Si Ginoong Hilsang, ang kanilang ama, maging ang panganay nilang kapatid at lahat ng bantay, ay napako sa kinatatayuan. Ang mga mata nila'y naglalaman ng hindi mapaniwala ang pagtataka sa ipinamalas ni Siho. Isang kakayahang wala ni Isam ang nakaasahang makikita sa kanya. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang galaw, tila nadapa si Siho, isang pagkatisod na hindi inaasahan. Napukaw ang atensyon ng lahat. May kaba, may pag-aalinlangan. Ngunit sa halip na pagkahiya o pagkataranta, bumagsak si Siho sa isang nakakatawang pagkakadapa na tila sinadyang maging katawa-tawa. Pagkatapos, na para bang isang bata lamang sa harap ng kanyang mga kapatid, sinabi niya na sinusubukan lamang niyang isagawa ang isang teknik na bagong basa niya, ngunit aksidenteng nadulas. Idinagdag pa niya, na parang nang aasar, na maswerte pa rin siya't nailegan ang suntok. Sa isang kisap mata, nag-apoy ang galit sa puso ni Jinho. Ang mukha niya'y nagdilim. Sa loob ng kanyang isipan, umaalingaw-ngaw ang tanong, nagbibiro ba siya? Ginagawa ba niya itong isang laro? Sa silakbo ng kanyang damdamin, bumigwas siya muli, taglay ang higit pang bilis at lakas. Parang kidlat siyang sumugod, naglalagablab, ngunit si Siho ay patuloy na umiilag. Madali, magaan, at tila ba wala siyang iniintinding panganib. Samantala, sa gilid ng arena, kitang-kita sa mga mata ng kanilang ama at ng panganay na kapatid ang hindi mapigil ang pagkamangha at kalituhan. Ang kanilang mga mata'y puno ng tanong, habang pinagmamasdan ang tanawing hindi nila maunawaan. Sa huli, napausal ng panganay, habol ang hininga ng pagkamangha. Paanong nagagawa ng batang ito ang lahat ng ito? Sa sandaling iyon, naalala ng kanilang ama ang payo niya noon kay Jinho, na huwag maliitin ang sinasabi ni Siho. Dahil hindi kailanman magmumungkahi ng isang laban ang kanyang bunsong anak kung hindi niya ito pinag-isipan ng malalim. Muling pinagtibay ng ama sa sarili ang matagal na niyang paniniwala, na si Siho ang pinakadakilang talento sa kasaysayan ng pamilyang Yunhe, isang hiyas na ngayon pa lamang ay unti-unting nagliliwanag. Ngunit sa kabila ng tiwala niya sa kakayahan ng anak, hindi pa rin siya makapaniwala sa lebel ng galing na ipinakita nito sa harap ng lahat. Lalo pat alam niyang si Jinho ay hindi pa nilalabas ang tunay na lakas. Nang mga oras na iyon, labis siyang humanga sa kung paano nakakayanan ni Siho na tumagal sa laban, kahit na si Jinho ay itinuturing na isang mandirigmang may unang klaseng galing sa pakikidigma. Lalo pat si Siho noon ay kilala sa kanyang problema sa balanse at tikas. Napaisip siya kung gaano pa kaya kalayo ang mararating ng kanyang bunsong anak kung siya ay sanayin sa ilalim ng isang tunay na guro, isang bihasa, isang tunay na alamat. Ngunit biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi para kay Siho, kundi para kay Jinho. Ngayoy malinaw na sa kanya na si Jinho ang tunay na nasa panganib. Labis na nabalisa ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang galit at pagkalito, hindi niya maunawaan kung bakit ni minsan ay hindi niya matamaan ang kapatid. At sa bawat sandaling lumilipas, unti-unti nang nadudurog ang tiwala ni Jinho sa sarili. Sa mga matang puno ng pagdududa at panggigil,
kumakapit siya sa huling hibla ng kanyang dangal bilang kuya. Bigla na lamang binalikan ni Jin Ho ang isang mapait na katotohanan. Ang paulit-ulit na bulong ng mga tao sa paligid, na si Siho ang pinakadakilang henyo sa kasaysayan ng kanilang grupo. Ang alaalay parang apoy na muling nag-alab, nagpapalala sa kanyang galit at kalituhan. Sumunod na bumangon mula sa kailaliman ng kanyang ganita ang isang masakit na alaala. Ang sandaling nakita niya ang bunsong kapatid na si Siho na bumagsak sa karamdaman, dagwang umuubo, at tila bagat tinatablan ng kamatayan. Wala siyang nagawa kundi ang manood mula sa malayo, ang kanyang pagkabahala ay lantad sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa lupa, walang kakayahang makialam. Noon ay sinabi sa kanya ng kanilang ama na hindi na niya kayang sanayin pa si Siho. Ang pagsasanay ay ipagkakatiwala na sa pinuno ng panlabas na ugnayan. Pumalag si Jin Ho, ipinaliwanag na nais niyang siya mismo ang sanayin ng ama. Ngunit mahigpit ang sagot ng kanilang ama. Hindi pwedeng mangyari iyon. Masyado nang mahina si Siho, kailangan niyang alagaan ito. At bilang kuya, siya na ngayon ang may pananagutan. Sa panahong iyon, si Siho ay halos hindi na makagalaw, ang katawan niya'y sinasalanta ng matinding sakit. Nang hindi na nakatiis, lumapit si Jin Ho at nagtanong ng may kaba. Ano ang nangyari? Anong sanhi ng karamdaman? At sa harap ng sagot, siya'y nanlumo. Sinabi sa kanya ng mga naroon na kailangan agad pigilin ang pagdurugo sa loob ng katawan ni Siho. At sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Jin Ho na siya pala ang dahilan. Sa isang pagkakamaling hindi sinasadya, napainom niya ang kapatid ng isang elixir na puno ng lakas ng yang, dahilan upang lalong lumala ang kondisyon nito. Sa kanyang pag-unawa sa kasalanan, siya'y naluha, nanginginig sa pagkakagilty. Nagmakaawa siya sa kanyang ama, paulit-ulit na humihingi ng tawad, ipinaliwanag na ang tanging layunin lamang niya'y mapabilis ang paggaling ng kapatid. Ngunit sa halip na yakapin, mariing itinulak siya ng kanilang ama, wala itong sinabi ni isang salita. Tinabig siya palayo, naiwan si Jin Ho na nakaluhod sa lupa, tinigang parang estatwa, habang pinapanood ang pagtalikod ng ama na tila hindi siya nakita o narinig. Mula sa likuran, narinig niya ang mga manggagamot. Kahit gumaling si Siho, anila, ang mga pinsala sa loob ay malala at maaaring hindi na tuluyang maghilam. Ang mga alaala ng nakaraan ay sumabog sa kanyang ganita, sabay na bumalat sa kanyang puso ang puot at pagsisisi. Sa gitna ng laban, nagsimulang pamatak ang pawis sa kanyang noo habang iniisip niya na ang lahat ng problema ay nagsimula sa kahinaan ng kanyang kapatid mula pagkasilang. Sa init ng kanyang damdamin, natanong niya sa sarili, bakit siya ang kailangang magdusa sa lahat ng ito? Ano ang kasalanan niya upang dalhin ang ganitong bigat? At sa puntong iyon, nagsalpukan ang kanilang mga sandata sa isang matinding hampasan. Ngunit si Siho, sa halip na sumigaw o umatake, tumitig lamang sa kanya ng may kakaibang kapayapaan. Isang tinig na malumanay ang bumulong mula sa kanya. Ang pamilya, aniya, ay isang komplikadong bagay. Ipinaliwanag ni Siho, sa kalmadong tinig, na dahil sa lakas ng ugnayang magkakapatid, hindi maiiwasan ang tampuhan at pagkakagalit, sapagkat ang pagtira sa iisang bubong ay lumilikha ng mga sugat na hindi madaling paghilumin. Nagulantang si Jin Ho sa mga sinabi ng kapatid. Tinawag niya itong mapagkunwari at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Siho ng tahimik. Isa lamang daw itong karunungang kanyang narinig noon. Ngunit si Jin Ho ay hindi interesado. Nagpumiglas siyang muli, at may galit na sigaw ay muling umatake. Habang nagkakagulo, ang panganay nilang kapatid ay nabalisa. Tinanong niya kung gaano pa katagal ang natitira sa labang itinakda.
Nanginginig ang tinig ng tagapagbantay sa pagbigay ng sagot, 9 na segundo na lamang. Sa tindi ng damdamin, pinakawalan ni Jinho ang isang matinding enerhiya mula sa kanyang espada. Ang buong katawan niya ay nabalot ng galit at silakbo. Pinagsabihan niya si Siho na tapusin na ang walang saysay nitong mga salita. Hindi na raw magiging madali ang lahat. Napahiyaw ang kanilang ama, pilit pinipigilan si Jinho. Itigil mo na, aniya. Alisin mo ang damdamin sa laban. Ngunit bingi si Jinho sa lahat ng iyon. Isang buong lakas na pag-atake ang muli niyang pinakawalan. Sa gitna ng kaguluhan, nagsalita si Siho sa sarili, sa kapayapaang hindi matitinag. Hindi alam ni Jinho ang totoo. Naalala ni Siho ang mga sinabi ni Jinho sa kanyang dating buhay, na ang mga relasyon sa pamilya ay isang masalimuot na labirinto. Minsan, ang galit ay nananatili sa puso kahit gaano pa kalalim ang samahan. Kapag ang isang tao ay matagal nang nabubuhay na may kinikimkim na puot, nakalilimutan na nito kung saan ito nagsimula. Ganoon daw ang nararamdaman niya para kay Siho. Galit, panghihinayang, at pagkapuot na sabay-sabay. Dahil pakiramdam niya'y wala siyang magawa noon at palaging pinapaboran si Siho ng kanilang ama. Sa isang huling masakit na ganita, humingi siya ng paumanhin sa kapatid. Pasensya na, aniya. Pasensya na kung ang naramdaman ko ay naging pasanin mo habang lumalaki ka, kahit kailanman ay wala kang kasalanan. At sa pinakamasakit na bahagi ng alaala, hiniling ni Jinho sa kanyang isipan, na sana, huwag na siyang patawarin ni Siho. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, nakita ni Siho ang kapatid na sumasagitsit sa kanyang direksyon. Naisip ni Jinho sa kanyang sarili, paano naging kasalanan ni Siho ang lahat ng ito? Ulit-ulit sa kanyang isip, paano nga ba? At biglang, isang bagay ang hindi inaasahan. Binitiwan ni Siho ang kanyang sandata. At sa harap ng lahat, buong-buo niyang tinanggap ang pag-atake ng kapatid. Isinuko niya ang kanyang sarili at nagwikang, tayo'y parehong naging bata. Nagimbal ang lahat ng nakasaksi, kabilang na ang kanilang ama at ang panganay nilang kapatid. Si Jinho ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Nakita niyang binitawan ni Siho ang sandata, at hindi siya makakilos. Ngumiti si Siho, kalmado. Sinabi niyang ang atakeng iyon ay siya ring ginamit ni Jinho sa simula. Kahit pa dinagdagan ito ng lakas ng espada, ito pa rin ay parehong galaw. Sa kanyang isipan, idinugtong ni Siho, hindi ko pa rin kayang patawarin ka. Pero sapat na ito para sa atin. Si Jinho ay nanatiling nakatigil. Wala ng lakas ang kanyang bisig upang muling umatake. Sa katahimikang bumalot sa paligid, ang tagapagbantay ay hindi napansin ang orasang buhangin sa kanyang mga kamay. Hanggang sa tuluyan nang sumapit ang huling segundo. Inanunsyo niya, bahagyang nanginginig ang tinig, na ang oras ay tapos na. Walang malinaw na nagwagi sa 10 minutong labanan. Sino, tanong niya, ang siyang nanalo? Lumapit si Siho, nakataas ang ulo, matay may liwanag ng tagumpay. Ang nanalo, aniya, ay ang bunsong Panginoon, tinutukoy ang kanyang sarili. Lumipat ang tanawin sa tanggapan ng pananalapi, kung saan palihim na pinag-uusapan ng mga opisyal ang kaganapan. Walang ni isa ang nagbunyag ng balita sa madla. Habang sinusuri ang mga dokumentong inihanda ni Siho, isa sa mga opisyal ay hindi mapigil ang humanga. Napaka-perpekto ng ayos at pagkakahanay ng datos. Isang bihasang kamay, isang talinong tahimik. Ngunit may ngiting mapanlikha sa kanyang labi, at sa pagbiro'y iminungkahi niyang gawin si Siho bilang kanyang personal na katulong, na magtatrabaho, araw at gabi, 24 na oras.